bilang mambabatas lamang, ang trabaho naman natin, representation, constituency at legislation, lalo na po ang Office of the Vice President, Correct. na executive yung function nila. Sana po'y bigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho naman po ang Office of the Vice President. In the period of interpellation, if it is okay with the good sponsor that I'm going to introduce some amendments to the OBP budget. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang naging interview nitong si Congressman Ace Barbers. Tinanong ho siya ng mga media kung kailan o malapit na bang matapos itong pagdinig na to ng Quadcom. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin ang pagsasalita sa Senado nitong si Senator Bato de la Rosa at nitong si Senator Christopher Bongo kaugnay ho doon sa tinapyas na budget ng Office of the Vice President. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dito sa PH Update. Sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa nangyaring pagtayo nitong si Senator Christopher Bongo at nitong si Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado. Majority Leader. Yung? Ano urin ho natin to? Sang-ayon ho ba kayo na dapat taasan? Kasi tinapyas ho nila naging 733 million na I lang ho. move that we consider the budget of the Office of the Vice President and recognize the sponsor, Senator Grace Poe, for her opening statement and to likewise deliver a belated manifestation concerning the budget of the Office of the President. And later to interpellate Senator Bongo. I so move, Mr. President. Senator Grace Poe is hereby recognized. Thank you, Mr. President. I would just like to insert into the records the budget for the Office of the President earlier and also our message of welcome to the delegates that were here earlier. And now I would like to welcome also the Office of the Vice President, headed by the Vice President herself, Honorable Vice President Sara Duterte. It is my duty to present the body's consideration, the budget of the Office of the Vice President. With that, I'm ready to begin with any manifestation or questions. Thank you. Mr. President, Senator Ronald De La Rosa is seeking the floor. I move that he be recognized. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Eto Mr. ho. President, Majority Leader. Mr. President, before I would make a motion, I would like to make this manifestation that in the proper time, in the period of interpellation, if it is okay with the good sponsor that I'm going to introduce some amendments to the OBP budget, if it's okay with the good sponsor. Yes, the proposal is So tingin naman ho natin, no, mga reasonabling tao naman yung mga senador, ay hindi naman ho sila kagaya ng mga aso ni Tambaluslos, no. Kung ano lang hong gustong mangyari ni Tamba, yun lang hong nangyayari diyan sa House of Representatives. Pero sa Senado, kahit papaano, yung iba ho diyan, talagang meron hong dignidad at hindi ho sila mga yes man, kagaya ng mga tao diyan sa House of Representatives. welcome. Then it will depend on the body for the approval. Thank you, Mr. President, good sponsor. With that, I hereby move for the approval of the OVP budget. Before that, I think Senator Bongo. Meron kami. Ayan ako, itong matindi I Senator would like Bongo to take back my motion, Mr. President. Nako. Withdraw. Withdraw. I would like to withdraw my motion. Senator to give Bongo. way for the manifestation of Senator Bongo. Thank you, Mr. President. As we know, the Office of the Bago natin umpisahan, gusto ho muna natin ni mega love shoutout. Itong si Ma'am Marisa yan, no? Ma'am, maraming salamat to. Talagang buong araw na nakatutok, no? Talagang walang humpay ang pagpapakulay dyan sa comment section. Maraming salamat to. Ingat ho kayo dyan sa Japan. At dito ho kay Maria Luisa Gabon. Maraming salamat ho sa
100 Hong Kong dollars. Mega love shoutout. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Tuloy na ho natin. So, Vice Game. President, ang ikalawang pinakamataas na opisina sa ating gobyerno. Ang sinumang nakaupo dito ay inihalal ng taong bayan at may responsibilidad na maghatid ng serbisyo lalo na po sa mga nangangailangan. Sa totoo lang po, inihalal po ang Vice Presidente hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Kung gusto naman pong magtrabaho, ay bigyan po natin siya ng pagkakataong magtrabaho. Inihalal po siya na maglingkod at tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Subalit, Mr. President, ang budget po na inilaan para sa OBP ay binawasan po sa General Nako. Appropriations Bill na para bang hindi mahalaga ang kanilang mandato. Mula sa original na panukalang budget na National Expenditure Program sa NEP, no, na 2.026 billion, ay binawasan po ito, naging 1.3 billion. At nag-iwan na lang po ng 733 billion para sa taong 2025. At yung iba pa dyan ay naging zero. Mr. President, nakapagsagawa ng ating mga mahalagang programa po ang OBP na may direktang benepisyo naman po sa ating mga kababayan tuwing may Correct. bagyo, nasasalanta. Tumutugon naman po ang Office of the Vice President. Mayroong mga inisyatibang OBP tulad ng Magnegosyo Taday na nagbibigay po ng grants at training para sa kabuhayan ng mga maliliit na negosyante at kababaihan at ang Educational, Medical, and Burial Assistance Program na naglalaan po ng tulong pinansyal para sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa panahon po naman ng kalamidad, nandiyan po ang Disaster Response Program ng OBP na nagbibigay po ng agarang tulong, relief packs at iba pang suporta sa apektadong lugar. Kung tayo nga na sa legislative ay tumutulong tayo, hindi natin nililimitahan ang sarili natin bilang mambabatas lamang. Ang trabaho naman natin, representation, constituency at legislation, lalo na po ang Office of the Vice President Correct. na executive yung function nila. Sana po'y bigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho naman po ang Office of the Dapat, Vice President. Ngunit ang mga nabanggit ko pong mahalagang programa ng OBP ay maapektuhan dahil bahagi rin po dito na tinanggal sa budget ng OBP sa ilalim ng General Appropriations Bill. Mr. President, public offices in general are meant to serve the Filipino people, lalo na kung lumalapit sila diretso ang kanilang opisina sa ating mga kababayan. Basic mandate po ang tumulong, lalo na po sa nangangailangan ng social services. Mr. President, ang pagbawas po sa budget ng OBP ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng OBP na makapaghatid po ng serbisyong naglilingkod sa tao mula sa Luzon, Visayas at Mindanao para nating tinanggalan ng kapasidad ng isang ahensya or in this case, isang halal na pinuno ng bansa na magserbisyo po. Yun na nga mga kababayan, napakalabo ho talaga ng ginawa ng mga aso ni Tamba dyan sa budget ng OBP, no? Okay lang naman ho sana kung talagang galit sila dito kay BP Sara. Sige, tapyasan nyo na. Wala namang problema. Kaya ipakita nyo na galit kayo kay BP Sara. Okay lang naman sa amin yun na taga-suporta nitong si Vice President Sara Duterte. Pero para yung hindi lang kinalahati kasi may 1 billion yung dapat na budget nitong Office of the Vice President. Ang ginawa ho nila, sobra pa ho sa kalahati ang tinapyas nila doon sa proposed budget ng Office of the Vice President. Yun ang masakit doon. Ultimo barangay tanod nga hinihingan ng tulong. Diba? Ultimo nga barangay captain, hinihingan ng tulong. Tapos Vice Presidente pa ang tatanggalan nyo ng budget. Na kung saan, kilala itong mga Duterte na to na madaling lapitan. At pagka lumapit ka sa mga yan, hindi ka mapapahiya. Kaya hindi namimili yan. Kaya sinuportaan mo hindi nung nagdaang eleksyon, sigurado tutulungan ka niyan pagka lumapit ka sa kanila. Yun lang masakit doon. No? Kaya tayo nakikiisa dito sa pagtayo na to ni Senator Bato at Senator Christopher Bongo na dapat talaga pag-aralan na maigi kung dadagdagan, mas tataasan pa yung budget na yan ng Office of the Vice President. Kaya po nananawagan po sana ako sa mga kasamahan natin dito na sana po'y madagdagan, no? O maibalik
ang pondo po na naaprubahan sa NEP for 2025 para naman po makapagtrabaho ng maayos ang ating Vice Presidente na parte po ng executive branch of the government. Para naman po para naman meron tayong working Vice President at hindi lang po spare tire. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kaysa OBP, pero underperforming. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Ito, gustong magtrabaho, sana naman po mabigyan ho natin ng pagkakataon ang opisina na gusto pong maglingkod sa ating mga kababayan. Maliit lang po na halaga yun eh. Kumpara po sa napakaliit na pie lang po yun sa kabuuang budget po ng ating bansa. Correct. Mr. President, huwag po nating ipagkait sa sambayanan ang serbisyong kanilang inaasahan, lalo na po sa panahong mas kailangan po ng taong bayan ang pagkalingan ng kanilang pamahalaan. Saludo Lalo na kay ngayon, Senator panahon Bongo. ng bagyo, dami pong naghihirap nating mga kababayan, magtulong. Galing na ho mismo dito kay Marcos Jr. na na-overwhelm, hindi lang ho yung mga flood control, pati yung mga ahensya ng pamahalaan na dapat ho sanang naghahatid ng tulong para sa ating mga kababayan. Ngayon, itong OBP, gusto ho nilang tumulong. Bakit tinanggalan nyo ng budget? Bakit tinapyasan nyo ng napakalaki ang budget ng OBP? Dapat sana ho nakakapaghatid din sila ng tulong kasabay ng mga ahensya ng pamahalaan ngayong mga panahon na talagang kailangan ho ng ating mga kababayan ng tulong. Lalo na yung mga bagyo sunod-sunod ho. No? Talagang ma-overwhelm mo itong si Marcos Jr. Mayat maya ho merong bagyo. Ganyan ho talaga. Nung panahon ni Tatay Digong, ganyan din naman. Pero yun nga ang style ng pamamahala, magkaiba. Etong si Marcos Jr., bahala na yung mga ahensya kahit na mangurap sila, kahit na di magtrabaho, kahit na yung preparasyon talagang puro kapalpakan, wala ho siyang pakialam at wala ho siyang sinisibak sa mga nangyayaring kapalpakan ngayon sa ating pamahalaan. Tuloy ho natin. Tulungan na lang po tayo. Yun lang po yung panawagan ko sa inyo, magtulungan tayo. While we understand that some of OBP's programs are also being done by other government agencies, wala naman po sigurong masama kung bigyan po ng budget ang OBP para sa social services. Ito lang po aking pakiusap sana, para sa social services, para mas marami pang mabigyan po ng tulong at mas marami pa pong matutulungan. Correct. Sana po madagdagan Saludo. o maibalik po ang pondo at hindi po masakripisyo ang layunin ng Sana OBP madagdagan. na maghatid ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo po yung mga nangangailangan. Let me repeat, yung social services sana po maibalik. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you Yo. very much. Palakpakan ho muna natin itong si Senator Christopher Bongo. Palakpakan ho muna natin. Ayos, napakahusay nung banat na yun ni Senator Go. Saludo tayo doon. Okay na okay ho sa atin yun. Okay na okay. Senator Christopher Bongo. Majority Leader. Senator Before we recognize Senator Bato, I would like to convey also that the manifestations of Senator Bongo is noted, and at the proper time, Senator Bongo is free to introduce the amendments he would like to include for the Office of the Vice President's budget. Ayun na nga mga kababayan, ngayon naman ho, pakinggan ho natin yung mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo. Kaugnay pa rin ho, diyan sa pagtayo na yan, itong si Senator Christopher Bongo at Senator Bato de la Rosa, kaugnay dyan sa budget ng OBP. Ito ho, si Atty. Salvador Panelo. Game. Yung budget ng Vice President. Kasi marami siyang proyekto para sa mga kababayan natin. Dapat lang. Yun nga pinoint out ni Senator Bongo, di ba? Maraming government agency na mas malaki pa yung budget sa Office of the Vice President but underperforming. Dapat daw hindi Correct. natin kiniklip, no? Yung kakayahan ng isang government office na nagtatrabaho naman.
Samantala, Attorney Sal, muling inibitahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte na humarap sa pagdinig Nako, para ayan na sagutin naman. ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng noong siya pa ang namumuno nito. Personal na inabot ang imbitasyon kay VP Sara sa pagpunta nito sa Kamara para suportahan ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Sa humarap na Quad Committee, itinakda ang pagdinig sa November 20. Ano masabi mo, Teresa, talagang inabot talaga kay VP Sara yung invitation? Well, nakaupo siya doon to give her support sa kanyang ama na pilit ginigiba ng mga tao doon sa Kamara, Attorney Sal. Para alam niya nga naman, notified siya. Sigurado. Pero sabi ni Inday Sara, nagbibiro naman siya. Sabi niya, tingnan natin. Di ba sabi niya sa isang press ko niya, kung gusto kong magkipag-away. Attorney Sal, how was your experience while you were there? For how many hours in yung hearing, Attorney Sal? Was it 10? Well, one, hanga ako dyan, hanga ako sa Quad Committee. Talagang they're doing their work. Biro mo, 14, tsatsaga sila ron. Although marami ring hindi tumagal. Kasi 2 hours before the end, ang dami nang nawala mga kongresista. Although nakapagtrabaho na sila kasi lahat sila na naibigay na yung mga talong nila kay dating Presidente Duterte. At halos parang 16 yata yung tanong kay Presidente. Kaya nga there was a time na naging boring na kasi paulit-ulit yung tanong, Correct. paulit-ulit naman yung sagot. Ang kulit talaga nila. Saka inuna ho nila yung mga bata-batang yung mga young guns, no. Inuna ho nila para mapagod ho muna nila itong si Tatay Diggs sa pag-aakala na pagka napagod na itong si Tatay Diggs mag-iiba na ho yung kanyang mga salaysay, yung kanyang mga statement, yung kanyang mga sagot dito sa mga young guns. Inuna ho nila yung mga bata, tapos hinuli ho nila yung kumbaga, yung big guns nila, Itong si Paduano, si Acop, sila ho ang hinuli nila para medyo pagod na tong ating Pangulong Digong. Pagka nagtanong sila, akala nila pipiyok na. Hindi ho, consistent. At gusto pa nga magtagal ng konti, di ba? Excited na silang pumunta sa birthday ni Tamba, pero hindi, dito muna tayo, sabi ni Tatay Digong Attorney Sal, no? And then, may na-raise din kasi, Attorney Sal, bakit nandoon si former Senator Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, kung di pa ho kayo nakasubscribe, click nyo na ho, akin na yan. Libre ko na ho sa inyo yan. Libre lang yan, mga kababayan. Trillanes? Bakit siya naging resource person? And in what capacity daw na he is the right person to discuss EJK and the war on drugs, na malinaw naman that he is a critic of the former president? And sino daw nag-imbita sa kanya sa Kamara? And sino nag-approve na mapasama siya as resource person? In his capacity as anti-Duterte. Hearing na yan perceived to be anti-Duterte. Sinama na siya para kompleto na yung senaryo. Pero in fairness also to the members of the committee, yung mga tanong naman ng mga miyembro, ayos naman. Kaya lang kuminsan hindi sila nagkakaintindihan ni Presidente Duterte dahil kuminsan naisip ko tuloy, talaga bang kinukonsume nila yung 10 minutes? Kasi yung 10 minutes actually hindi 10 minutes yun, umaabot ng 30-45 minutes yun. So yung exposure nila sa mahaba. Mga re-electionista lahat ito Kahit na-discuss na ni Presidente Duterte, tatanungin pa rin nila. Sabi nila, you mentioned earlier that this and that. Ulit na naman ang tanong. Sagot na naman yung mama. Pati yung nagturo siya sa Police Academy. Ilang ulit niya inuulit-ulit yun Pero ang mahalaga doon, marami na namang nag-aakala na marami siyang inamin doon. Unang-una yun sa jurisdiction. Para sinasabi niya, sige, dalhin niyo na ako doon. Mamamatay ako doon sa kulungan nila. Pero, kung nanonood ka until the end, maliwanag ang kanya sinasabi, wala kayong jurisdiction sa akin. Wala kayong jurisdiction.
Yun ang mahalaga doon. Kaya kahit ano pang sa nauna, ang pinakahuling statement niya ay wala kayong jurisdiction. Di ba? Pinagawain yung mga jurisdiction. Natatawa nga ako sa mga pahayag ng lahat ng abogado ron eh. Mukhang hindi naman nila pinag-aralan yung Rome Statute. Kasi both sides, mali ang paliwanag eh. Ang paliwanag talaga niya, bakit walang jurisdiction? Number one, walang jurisdiction dahil sabi nga ni Presidente Duterte, yun ang unang teorya niya, na hindi nyo pinablish nakarang administrasyon niya, dating Pangulong Pinoy, yung Rome Statute. At sa ating batas, pag hindi mo yan pinablish sa official gazette, ay walang enforceability yan, hindi ma-enforce, walang alagayan. Oh, but assuming na kasi meron tayong treaty, di ba? At inaproba ng Kongreso. Tingnan natin yung nakalagay sa Rome Statute. Ang nakalagay sa Rome Statute, kailangan yung member state ng ICC ay willing. Unahin natin yung unable to prosecute. Ibig sabihin, walang kakayahan kasi bagsak ang sistema legal. But kung hindi bagsak, pero unwilling to prosecute, able but unwilling, pwede kami pumasok. Yung dalawang bagay na yun, pwede silang pumasok. So nung nag-file ng kaso against the former president, ang unang ginawa ng ICC, nag-conduct sila ng preliminary examination to determine whether or not the country member, Philippines, is number one, able to prosecute. If unable to prosecute, if able to prosecute pero unwilling, papasok sila. Kasi meron kasi pagkakataon na habang malakas ang legal system mo, ayaw mong i-prosecute kasi ikaw mismo, baka ikaw ang presidente ng bansa, hindi mo ipoprosecute sarili mo. Kaya sila papasok. So after determining preliminarily the jurisdiction, kung pasok sila dun sa dalawang conditions, then they will start a preliminary investigation. Kaya hindi ba kinikwento ko sa inyo, nung pumasok yung ICC, nag-meeting kami ng 7 abogado. Yung 6 doon, o 5 abogado, ang feeling nila may jurisdiction kasi may treaty tayo. Kaya ako ang nagpanukala, sabi ko, Presidente Duterte, kung yan ang problema lang na meron silang jurisdiction because of the treaty, then mag-withdraw tayo. At yun nga ang ginawa ni Presidente, nag-withdraw. Ngayon, under the Rome Statute, kailangan, sabi ng Rome Statute, kahit na nag-withdraw ka, may jurisdiction kami sa inyo. Kung, ayan ang kung na malaki na hindi alam ito ng mga nandun kahapon na lahat ng mga abogado rin eh. Kung kami nag-umpisa ng preliminary investigation, obligasyon nyo pa rin kahit na kumalas kayo sa amin, na mag-cooperate sa amin, may jurisdiction pa rin kami sa inyo. Ang tunay na nangyari dyan, hindi ho sila nag-conduct ng preliminary investigation. Nung tayo ay miyembro pa at nung tayo ay mag-withdraw within the 1-year period, hindi rin sila nag-conduct. Ang kinonduct nga nila, yung preliminary examination to determine whether or not the two elements are present, yung tinatawag na complementary principle. Ngayon, after our withdrawal, Grabe, natututo ho tayo dito kay Atty. Panelo. Ayos. 1 year ang effectivity. Saka lang sila, yung special prosecutor, humingi ng permiso to conduct an investigation. Yun lang ang umpisa nila. So madali sabi, hindi papasok kahit na sa batas nila na may jurisdiction sila sa atin. Ang problema, eto, si Presidente Marcos Jr. na napupuri natin dahil sinundan niya yung patakaran na walang jurisdiction. Pero yung kanyang Solicitor General, nag-file ng request, huwag na kayong huwag nyo lang ituloy ang investigasyon kasi malusog ang aming legal system. Kaya hindi ba nagpadala siya ng mga prueba? Eh hindi ba pinuna ko yun? Sabi ko, ba't ka nagpapadala ng letter request? Wala nga kayong jurisdiction. Ibig sabihin, you're
submitting yourself to its jurisdiction kasi nakikiusap kayo eh. Pero, tinuloy nila, na-deny. So what they did, Solgen, si Maynard Guevara, nag-file ng motion for reconsideration. So, criticize ko na naman dito sa programa natin. Mali na naman yung ginagawa niyo. Wala kang jurisdiction, nagpapile kayo ng kung ano-ano. Denied na naman, as we anticipated. Si Presidente Marcos Jr. nagsabi na siya na wala kayong jurisdiction sa amin. So we will not cooperate with you in any form or any manner. Pero itong Soldier niya, makulit din. Hindi sinusunod yung kanyang principal. Nag-file na naman ng appeal. So binanatan na naman natin. No, ayan ka na naman. Hindi ka na natuto. Denied na naman. Oh, nung ma-deny, anong sabi ng ICC? 5 po silang justices. Yung dalawa, nag-dissent doon sa decision na may jurisdiction. Pero bago ko nag-decision, sinabi ko na, alam nyo, yung ginagawa ng mga soldier na yan, sigurado sasabihin ng ICC, may jurisdiction kami kasi you waive it dahil wala kami jurisdiction pero pumapasok kayo ng kung ano-anong pleadings sa pinapile nyo. True enough, yung desisyon ng tatlo, among others, sinabi niya yun. Akala ko ba wala kami jurisdiction? But you've been filing pleadings. So that means you have waived your jurisdiction. Kaya doble, may jurisdiction kami. So, madalit sabi, kahit saan mo tingnan, sa teorya ni Presidente Marcos Jr. at sa teorya ko, wala talaga silang jurisdiction. Kaya, hindi totoo yung sinasabi na si Presidente Duterte daw ay willing na pumunta ron. Alam nyo may style ni Presidente, hyperbole lang yun, hyperbolic lang yung mga... Kasi yung bandang huli, sinasabi niya na wala kayong jurisdiction sa akin. Gusto niyo akong litisin, magdemanda kayo dito sa aking bansa. Pilipino ang huhusga sa akin, Pilipino ang lilitis. So that's one, ha? Yun. Isa yun sa mga sinasabing umamin at willing siya, hindi yun. Pangalawa, yung reward. Umamin daw. Hindi yung totoo yun. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, yung operational funds ng isang police operation, meron no kasing kailangan popondohan niya yun. So, halimbawa, concrete example natin. Kung isang police operation ay kailangan ng 500,000, popondohan mo yung project. Pagkatapos, naging successful. Pero, may sobra, halimbawa, may sobrang mga 20,000. Di sasabihin nila kay Presidente, ayos na, successful. Kaya lang may sobrang natira dito eh. Kaya sasabihin naman ni Presidente, ganun ba? O sige, for the boys, bahala na kayo dyan. O kumbaga, di ba yung mga sinatawag na for the boys, kumain na lang kayo, o lumabas kayo, whatever, gastusin nyo na lang yung natira. Yun kasama sa operational funds, hindi yung reward yun. Ang reward, Hana, is 100,000 kung makapatay kayo ng isang drug pusher. 200,000 kung drug lord o 1,000,000. Yun ang reward. Hindi tinanggi niya, wala akong reward kasi trabaho ng mga pulis yan. Pangatlo, pinagpipilitan pa rin nila na, you assume full and legal responsibility. Sabi ninyo, pati na illegal na ginawa nila, you will assume responsibility. Tama yun, sinabi niya. Ano bang ibig sabihin niya? Pinaliwanag niya rin hindi lang nakikinig yung mga anti-Duterte. Sabi niya, inaako ko yon bilang isang policy, the success or failure ng proyektong ito nasa aking balikat. Pag ito'y nabigo, huwag niyo nang sisihin kahit sino, ako na, inaako ko na nabigo ako rito. Ngayon, yung legal responsibility, dalawang ibig sabihin nun. Number one, pag dinimanda nyo yung nagkamaling pulis o pumatay na pulis dahil sinunod niya yung aking utos na arestuin mo, dalhin mo sa kulungan at kung maglaban, barilin mo. Sinunod niya yung order ko. Pero ang problema, binaril niya nang walang kalaban-laban na hindi naman lumalaban. So, that becomes an illegal act. So because I said, I assume full legal responsibility, isama niyo ako sa demanda. Okay sa akin yan. At hayaan natin ang hukuma na mag-decide kung meron akong culpability. Kasi kailangan prubahan mo na tinolerate ko yan o inutusan kong patayin na hindi naman yan ang utos ko.
Now, ano pa ang isang responsibilidad? Responsibilidad niya rin na tulungan niya yung mga pulis. Hindi ba sabi niya, kung bahala sa inyo, pag pursuant to your duty, kayo dinimanda. At yan naman po ginawa niya. Binigyan niya ng mga abogado dyan sa PAW. Binigyan niya ng ayuda pag may namamatay. Ana, tingnan mo ha. Nagulat ako dun sa statistics. Halos 1,000 ang namatay at nasugatan ng mga pulis. That proves na totoong maraming naglalaban. Otherwise, paano napatay itong mga pulis nito? Kung walang enkwentro, kung hindi nag-resist ng arrest at ikipagbarilan. Paano nasugatan yung 900 plus seriously injured? Paano na napatay yung 100 plus? O, di ba? Prueba yon. Tapos sinasabi nila, pero hindi mo tinulungan. Hindi totoo yun. Tinulungan niya nga eh. Di ba? Every time may namamatay, pinupunta niya, may burial expense, pinapag-aral niya yung mga anak. Lahat ay ginawa niya. So, yan ho ang katotohanan lahat dyan. Wala siyang inaamin na, meron pa pala, may inamin siya, may pinatay daw siya. Ana, di ba? Sabi niya, 3 ba, 4. Pero, eto ang tanong ko sa inyo. Kung totoo man yun, tinatanong siya, sino yung mga pinatay mo? At pati sa death squad, sino yung sa death squad? Sabi niya, hindi ko alam, namatay na eh. O sige nga, idemanda mo siya na lumika siya ng death squad. Pagdating sa korte, tanongin ng court, sino ba yung mga pinatay nito? Wala kang maipakita, paano mo i-convict? And even assuming na totoo lahat yun, nung mayor siya, 35 years ago pa yun, 20 years lang ang prescription ng pagpatay. Assuming na totoo nga, ako ang tingin ko, kasama lahat yun sa style ni Presidente Duterte na nananakot, nag-hyperbole, nag-exaggerate. Pareho na sinabi niya, di ba? Pag corrupt ka, sakay kita sa chopper, iulog kita sa dagat. Pero nung tinanong siya, isang kongresista, kung totoo yun, sabi niya, hindi, story lang yun. Panakot ko lang yun. Ganon si Presidente Duterte. Yun ang sa tingin ko, yun ang charm niya. Kaya siya kumagat sa masa. Mahusay siya eh. Bibiro, nananakot, tinototoo, mga sinasabi. Yun ang kagalingan ni Presidente Duterte. Yun ho talaga mga kababayan ang karakteristik ni Tatay Digong na napamahal sa sambayan ng Pilipino. At ngayong mga panahon na to ay nahanap-hanap ng marami sa ating mga kababayan. So always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update para sa mga kababayan nating OFW. Para sa mga kababayan natin nasa Pilipinas na hindi pa nakasubscribe sa PH Update, i-click nyo lang ho yung subscribe button dyan sa baba. Wala hong bayad dyan. 600,000 subscribers na ho tayo. Going 700. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.